Okay. Okay. Magandang araw sa lahat, 'no? Sa mga kabisayaan, mayong adlaw ninyong tanan, 'no? So, as usual, bago lang ni nahitabo, 'no, gahapon lang, 'no? Kahapon lang 'to, medyo mainit pa. Tungkol ito diyan sa, ah, batuhan ng, salita nitong si Congressman excuse me, Congressman Marcolita at itong si, Bunyog Party List, candidate na si Attorney Ricky Tumorgo o si, ano bang, Insurrecto, 'no, Attorney Insurrecto. So, kaliskisan natin, pag-usapan natin. Ah, sa totoo lang, 'no, base sa nangyari kahapon, pinang nanggagalaiti sa galit itong si Marcoleta, 'no. Ah, Mayroon pang pagkakataon na gusto niyang i-cite in contempt itong si, Bunyog, 'no, si Attorney Ricky Tumorgo dahil di umano, ah, nagsisinungaling at, fake news yung pinagsasabi, 'no. Dahil lang ito doon sa pamagat di umano ni, ah, Attorney Insurrecto na manlilinlang siya, 'no, manlilinlang itong si Marcolita at yun ang kinainis niya. So, kinumpronta niya si ano, 'no, mga kaigsunan, mga kababayan, kinumpronta niya itong, nasa inyong kanang, screen na si Attorney Insurrecto. Yan nga pala ay, tatakbong, o representante ng, party list na Bunyog, ano, ah, ngayong darating na eleksyon sa 2025. Ito namang si Marcolita ay, congressman na ito ng, Sagip Party List na kung saan ay galing sa hanay ng Iglesia ni Cristo. So, kinumpronta niya at talagang, sobrang galit niya at halos hindi niya pinagsasalita itong si, ah, Insurrecto, 'no, si Attorney Ricky Tumorgo. Bagamat resource person nila ito dahil doon sa kanilang imbestigasyon, patungkol dito sa mga cyber, social media, what we call this, platform, 'no, para sa mga vlogger, mga influencer. So, sa aking pananaw, 'no, ako bilang inyong kakardo kritiko, ewan ko kung, pareho tayo ng mga naobserbahan, pero, tama si, Bunyog, Tumorgo o Attorney Insurrecto, 'no? Opinyon niya 'yun, eh, 'no? At, inakusahan niya na manlilinlang itong si, Marcolita, 'no? At, on the spot kasi, 'no, unawain natin ano, intindihin nating mabuti na mahigit sabi nga ni Attorney Insurrecto, mahigit, 9,000 na, excuse me, yung kanyang vlog o yung kanyang content, 'no? Kung ikaw ba naman, eh, aapurahin, 'no, ah, ipapaalala sa'yo kung anong topic yun, 'no? Talagang hindi mo agad maalaala, 'no, kahit gaano ka pa kagaling, 'no, kahit gaano pa katalas ng iyong, memorya. Dahil biruin mo naman yang 6,000 mahigit, 'no, napakarami na niyan. So, kahit nga ako, eh, ah, nung sinabi ni Attorney Insurrecto na maaring yung katatapos na rally ng mga iglesia, ay, nag-isip din ako na baka yun nga, pero hindi pala, 'no? Ito palang,
topic na ito o content na ito ay tungkol doon sa pagpunta ni, ah, Marcolita sa Bicol, 'no? Yung, pagkuha niya o pagpapakita sa mga tao na siya ay, dumalaw at, hindi natin alam kung, sabihin nating nanghihingi ng endorsement o ah, kaibigan kay Leni Robredo, 'no? So, isipin na lang natin ano, balikan na lang natin ang, ah, mga pinagagawa nitong si Marcolita, 'no? Hindi ba panlilin lang yung, bigla kang lalapit sa kaaway ng iyong kaibigan? Ha? Ilang ilang taon ka ba na nagpakita man lang o mayroon bang sa loob ng 6 na taon ni Duterte na kilalang-kilala ka na ikaw ay maka-Duterte, maka-Sara? Sa 6 na taon ni Duterte, kailan ba nangyari na nagbigay ka ng simpatiya sa Vice Presidente noon na si Leni Robredo? Katunayan, nung panahon ni Duterte ay talagang, instrumento ka, 'no, o kasabwat ka sa mga pinagagawa ni Duterte. Ito magbibigay tayo ng mga, ah, picture, 'no, 'yan, 'no. Nitong 2024, naisipan mong tumakbo na pagiging senador at ayan na naman, 'no, nagpa-endorso ka na naman sa iyong, di ko alam kung matalik na kaibigan o sa iyong kakutsaba o sa iyong kasabwat, 'no? Tingnan mo 'yan, kaya nilagyan natin 'yan ng, caption na kasabwat ni Digong sa pagpapasara sa ABS-CBN. Hindi naman 'yan fake news dahil talaga namang kasama ka nila, kung hindi ako nagkamali, nila, Michael Defensor, Mike Defensor, at marami pang iba, si Alvarez yata, 'no? So kayo ang mga, nagpasimuno doon sa pagpapasara ng ABS-CBN sa hudyat ni Duterte dahil lang sa hindi inere yung kanyang campaign daw yata, 'no? So kayong instrumento at anong resulta ngayon, 'di ba? Makakabalik sana, 'no, makakabalik ang ABS-CBN sana sa mga tuwid gumawa ka ng ingay, gumawa ka ng, pakikipagkasundo sa mga Duterte on that 6 years, na lumipas, 'no? At nito lang huli, 'no, nitong huli lang nung kasagsagan nung, imbestigasyon kay Sara tungkol dun sa confidential fund, 'no? Pilit mo pa ring pinagtatakpan, 'no? At nililito mo pa ang mga tagapanood na kesyo kuwa lang ang may karapatan. Hindi mo na kinikilala yung karapatan niyo bilang congressman na pwede kayong mag-imbestiga, 'no, sa sinumang, lingkod bayan. Pinipilit mong, pagtakpan o itigil na ang imbestigasyon kay Sara Duterte. So sa 6 na taon, 7 man 'yan o 8 taon man 'yan na nandiyan ka, ni minsan hindi mo pinakita na ikaw ay, mayroon man lang, konting, anong tawag nito, konting, pagkilala o pag, pakikiayon sa mga taong, kumukontra, pumupuna sa panahon ni Duterte, 'no? Kaya anong tawag mo doon na sa loob ng 6 o 7 o 8 taon na puro ka Duterte, puro ka Sara, ay bigla ka ngayon na makikipagkita kay Leni Robredo.
'Di ba isang pagkukunyari 'yun, ha? Kumu ikaw ay tumatakbo, ito mga kaigsunan 'no, ang taong ito ay mudagan sa pagkasenador 'no, gikan sa pagiging party list na sagip ay mudagan sa pagkasenador. Kung sa Tagalog ay tatakbo itong senador at sa loob ng 7 hanggang 8 taon mula nung 2016 panahon ni Duterte, ay ni minsan hindi ito nagpapakita ng awa ano, simpatiya doon sa mga pumupuna doon sa tinatawag nating banggaan ng, oposisyon at ng Duterte noon. Tapos nito dahil sa ito ay tatakbo, bigla itong, nagpakita do'n sa Bicol at makipag-usap, bumisita kay Leni Robredo. Kaya tama lang na sabihan ka ni, ah, Attorney Insurrecto na mapanlinlang ka 'no, gusto mong palabasin na ikaw ay, may simpatiya din o kaibigan kayo o magkakilala kayo. Okey naman magkakilala kasi Vice Presidente si Leni, pero ni minsan hindi ka nagpakita ng, simpatiya o awa man lang do'n sa mga oposisyon nung panahon ni Duterte. Tapos bigla ngayon, ito mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo, 'yan, ha, 'di ba panlilinlang 'yan at pagkukunyari? Kung gusto mong tumakbo ngayon at gusto mong makakuha ng boto, sa grupo ng, sabihin na lang nating Pinklawan o kulay pink ni Leni Robredo, anong tawag mo diyan, ha? 7 hanggang 8 taon ka na maka-Duterte, tapos ngayong tatakbo ka sa pagkasenador ay, gusto mo o nagkukunyari kang bati-bati, bati-bati kayo ni, dating Vice Presidente Leni Robredo. Anong tawag diyan, pagkukunyari. Ano bang pagkukunyari? Panlilinlang sa mga botante 'no. 'Yun nga lang, sabi ko nga, kinumpronta mo si, Attorney Insurrecto, siyempre hindi agad-agad maipaliwanag ah, ni Attorney Tumutolgo yung kanyang, dahilan bakit niya o bakit siya nagbigay ng opinyon na ikaw ay manlilinlang. Ito 'yun 'no, ito 'yun. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung rason ni, Bunyog, Attorney Insurrecto, ah, manlilinlang ka. Hindi lang, manlilinlang ka sa botanteng, ah, Leni Robredo group, manlilinlang ka rin sa mismo mong kaiglesiyahan o mismong iyong mga followers. Dahil alam nila 'no, alam ko na alam nila na ikaw ay, sagad-sagaring, maka-Duterte, sagad-sagaring maka-Sara 'no. Kayo-kayo 'yun, grupo niyo 'yan, 'di ba? Panelo, Roque, wala naman sigurong iba hindi nakakaalam na ikaw ay, nasa grupo ng mga 'yan. At alam nila na dapat tumindig ka lang sa hanay nila. So, ano yung ginawa mo? Nagkukunyari ka na makalini or ano ba yang klaseng, estratehiya 'no? Estratehiya mo 'yan 'no, para lang makakuha ng boto. 'Yun ang, diretsong, sagot diyan. Kaya ka nga nagpapakita na kunyari bumisita ka kay Lini, bumisita ka sa Bicol 'no. Kaya tama si Insurrecto na manlilinlang ka. Dahil lang sa ikaw ay tatakbo sa Senado, ikaw ngayon ay nagpapakita ng, kunyari may, malasakit, mayroon ka ring, pagmamahal sa mga dating oposisyon
o sa mga oposisyon noon sa panahon ni Duterte na numero uno mong idol, ha? Nakakatawa ka, 'no? Ginoong Marcolita, Mister Marcolita, 'no? Tigil-tigilan mo, 'no? Tigil-tigilan mo na kunyari, hindi ka manlilinlang. Yan ang ebidensya, 'no? So, balikan lang natin, 'no? 6 hanggang 8 taon kang maka-Duterte, 'no? Ni ni hindi ka namin makitaan noon ng, pagpanig man lang sa mga pa dito sa 'no, grupong, Dilima, grupong, Leni, 'no? Talagang sagad-sagaring maka-Duterte ka. Tapos ngayon tatakbo ka sa Senado biglang may pa-kamay-kamay ka, may pabibisita ka sa Bicol Region. Panlilin lang 'yun, 'no? Dahil 6 hanggang 8 taon mong pinaninindigan na kaya mong o nasa panig ka ng mga Duterte, tapos bigla kang magpakita ng, picture na nasa Bicol at, nakikipag, kwentuhan sa mga grupong Leni. Panlilin lang 'yan, 'no, Marcolita. Baka hindi mo alam 'yan, 'no? So, sa madaling sabi, 'no, tinitimbang ko yung mga kaganapan mula nung nasa gobyerno ka. Mapagkunyari ang palalabasin mong ikaw ay, puwede sa grupong Leni, 'no? Yun ang mga panlilinlang doon, 'no? Gusto mo lang makakuha ng boto. Yun lang mga kaibigan, 'no? Sana naintindihan niyo, 'no? At sana tinapos niyo itong, video kong ito, 'no? Gusto ko lang, ipaalala na gano'n ang tinakbo ng buhay nito o yung karera nitong si Marcolita. Okey? Ingat tayong lahat, 'no? Sa mga Kabisayaan, amping-amping ta, 'no? Ug, hinaot nga mobotar ta karong eleksyon nga moabotay, 'no? Sa ato na nga mga sektor, 'no? Sa ato nga mga sektor bilang mga laborer, mga kontraktuwal, mga manggagawa, mga workers, 'no? Sana bumoto tayo ng bago, 'no? At hindi yung mga tradisyonal na nandiyan na nagpaulit-ulit na lang, dekada-dekada na. Yun lang, 'no? Pag-usapan natin sa ibang mga pagkakataon yung tungkol sa mga dapat nating iboto, 'no? Para sa akin yun, para sa akin yun. Sana'y, ang akin lang ay maging kaisa ko kayo, makumbinsi ko kayo, 'no? Okey? Pag-usapan natin sa mga ibang pagkakataon yung tungkol sa mga dapat iboto. Okey, ingat tayong lahat.